Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Normal lang sa atin ang mag-set ng standards para sa taong gusto nating mahalin at makasama sa panghabang buhay. Pero as time progresses, kapag dumating ka na sa point of maturity ay unti-unti mo ring makakalimutan ang sinet mong standards. At lalong mawawala yan kapag tumibok na ang iyong puso sa isang taong hindi mo ine-expect. Bago ako magsimula ay gusto ko munang bumati ng happy weekend sa inyong lahat. Siya nga pala, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rosella. 35 years old, tubong Romblon, pero masaya nang nakatira ngayon dito sa Quezon City. Papa Dudut, isa po ako sa mga loyal listeners ninyo kasi gustong gusto kong mapakinggan ang napakaganda ninyong boses. Adik din po ako sa Papa Dudut Stories dahil marami akong natututunan sa mga istoryang tinatampok ninyo. Sumulat pala ako sa inyo dahil gusto kong maibahagi sa ibang mga listeners mo ang simple pero nakakatuwa kong istorya ng pag-ibig. Papa Dudut, isa sa mga hobbies ko ang pag-i-internet at chatting. Adik na adik ako sa Facebook at iba pang mga social networking sites. Gustong gusto ko kasing makipagkilala sa ibang tao. Sa madaling salita ay isa akong sociable na tao. Samantala ay ginamit ko rin ang opportunity na makahanap ng love life sa internet. At isa sa mga hakbang ko ay ang pakikipag-meet up sa mga naging kachat kong lalaki sa internet. At isa nga sa mga paborito kong ka-chatmate, ang nakatakda kong i-meet ay si Jerwin. Ano Rosella? Nasaan ka na? Kasama mo na ba yung ka-meet up mo? Tanong sa akin ang kaibigan kong si Tessie sa kabilang linya. Isa kasi siya sa mga naging excited sa ka-chat kong si Jerwin. Ay nako Tessie, nandito pa rin ako sa waiting shed hanggang ngayon. Hinihintay ko pa rin yung ka-chat ko. Naiinip kong sagot sa kanya. Ay kaloka. Wala pa rin siya hanggang ngayon. Anong oras ba ang usapan ninyong dalawa? O sisa pa niya sa akin. 3:00 ng hapon. Sagot ko sa kanya. Nang tumingin naman ako sa aking relo ay pasado 4:00 na ng hapon. Lalo ko nainis at nainip sa kakahintay. Naku friend, sigurado kung inindiyan ka na ng ka-meet up mo kasi ang lakas-lakas ng ulan. Sabi pa sa akin ng aking kaibigan. Huwag naman sana Tessie kasi sayang lang ang pinunta ko rito. At saka hindi ba nag-effort ako sa pagbibihis para labang sa meet up na ito. Ayoko namang masayang lang ito no. Wika ko naman sa kanya. Tinext mo na ba siya? Tanong pa ni Tessie sa akin. Oo naman, kanina pa nga tinext eh. Pero hindi pa nag-reply. Pero bago kami nagkita nag-text siya sa akin na hintayin ko raw siya dito. Nagpatuloy naman ang aking kaibigan. May sinabi ba siya kung ano raw ang pagkakakilanlan niya? Like yung suot-suot niyang damit? Well, ang text lang niya sa akin magsusuot daw siya ng red polo shirt at dark maong. Tugon ko. Baka naman nasa paligid mo na siya. Tumingin-tingin ka ba sa paligid mo ha?
Sinunod ko naman ang sinabi ni Tessie pero ilang beses na akong palingalinga sa paligid pero ako lang talaga ang mag-isang naroroon ang panahong yon. Walang tao dito sa paligid bukod sa akin. Matamlay kong sagot sa kanya. Isa lang ang ibig sabihin niyan, Rosella. Hindi darating yang meet up mo. Kaya ikaw, umuwi ka na rito sa bahay ninyo. Nag-aalalang wika ni Tessie sa akin. Paano makakauwi ako ng bahay? Hindi ako nakapagdala ng payong. Paalala ko sa kanya. Actually, bala ko na talagang magdala ng payong bago ako umalis pero hindi kasya yon sa aking dalang purse. Kaya naman iniwan ko na lamang yon at nagbabaka sakaling hindi uulan. Pero mukhang pinaglalaroan ako ng tadhana ng araw na yon. Hala, lukarit ka. Bakit hindi ka nagdala ng payong? Alam mo namang tag-ulan ngayon? Paninisip pa ni Tessie sa akin. Pasensya na ha. Ako na ang tanga, sarkastikong wika noon sa kanya. Hanggang sa mamayang kaunti ay may natanaw akong lalaki. Sa hindi kalayuan. May napansin lang akong lalaki kanina pang tinantingin sa akin eh. Sabi ko pa kay Tessie sa aking cellphone. Baka si Jerwin na yan. Wika ng kaibigan ko sa kabilang linya. Hindi naman siya nakasuot ng red polo shirt at dark maong. Yung lalaking nakasuot ng cargo pants, puting t-shirt at saka same mo. Nakatongs pa siya. Describe ko sa lalaking kanina pang pasulyap-sulyap sa akin. Ganun? Ano naman ang itsura niya ha, Rosella? Curious na wika ni Tessie sa akin. Hindi naman siguro yun si Jerwin. Nakaka-disappoint kasi ang itsura niya eh. Hindi naman sa namimintas ako pero payat siya tapos matangkad pa ako. At saka mukhang sanggano ang itsura. Sagot ko kay Tessie na may halong pamimintas sa lalaking natatanaw ko. Baka naman snatcher yan o di kaya holdupper. Naku, ingat ka friend ha. Babala ng kausap ko sa kabilang linya. Pagkatapos noon ay tinapos ko na ang tawag at nagmamadali kong isinuksok sa aking purse ang cellphone ko. Nagbabalak na rin akong lumusong noon sa malakas na ulan at mas mabuti nang mabasa ako kesa mapahamak sa lalaking nooy palapit na sa akin. Miss, may hinihintay ka? Tanong sa akin ng lalaki. May hinihintay nga ako. Pero gusto ko na rin umuwi kasi mukhang hindi na darating yung imimit ko ngayon eh. Medyo kinakabahan kong wika sa lalaki. Wala kang dalang payong, obserba niya. Well, kaya hindi ako makaalis dito sa waiting shed na ito kasi ayaw kong mabasa. Sagot ko naman sa lalaki. Kung gusto mo miss, ihahatid na kita sa bahay ninyo. Eto may dala akong malaking payong, alok niya. Pagkatapos ay ipinakita niya ang hawak niyang malaking payong na kung bubuksan ay siguradong kakasya ang 3 katao. Pero tumanggi pa rin ako noon. Naku, wag na. Sorry ha pero didiretsahin na kita, wala akong tiwala sa mga taong hindi ko kakilala. Huwag ka nang matakot sa akin miss, mabuti akong tao. Hindi ako holdupper, snatcher o rapist. Nagmamagandang loob lang ako at sana'y huwag mo kong husgahan sa itsura ko. Wika naman sa akin ng lalaki. Hindi naman kita hinuhusgahan, kuya. Na-appreciate ko naman ang inaalok mong tulong pero hindi pa rin ako madaling magtiwala sa mga taong hindi ko kakilala. Git ko sa kanya. Huminga muna ang lalaki ng malalim bago nagpatuloy sa pagsasalita. Sige, hindi kita pinipilit pero mukhang mamaya pa titila ang ulan. At kung tumila man ang ulan sigurado akong matagal huhupa ang baha dito. Ikaw rin. O paano miss? Alis na ako. Ngunit biglang kumidlat at kumulog ng malakas. Kaya naman sobra akong nagulat dahil doon ay nagbago ang isipan ko. Kuya, sandali lang ha. Sige na nga, sasabay na ako sa inyo. Okay. Nga pala, taga saan ka? Tanong niya sa akin. Taga bahay Toro lang ako dun sa Road 20, sagot ko sa kanya.
Ganun ba? Malapit lang pala. Taga dun din yung pupuntahan ko. Tara, sabay na tayo. Sabi niya sa akin. Salamat kuya. Wika ko sa kanya bago kami sabay na umalis. Papadudot imbyerna ako noon dahil inindyan ako ng kachat kong si Jerwin. Pero hindi na rin sumama ang mood ko dahil aksidente kong nakilala si Kiko, ang aking knight in shining armor. Noong araw na yon, mabait si Kiko at sa hindi malamang kadahilanan ay madali ko siyang pinagkatiwalaan. Pero papadudot, hindi si Kiko ang ideal guy ko noon kasi hindi naman siya kagwapuhan at saka mas matangkad pa ako sa kanya. Pero inaamin ko. Napahanga din ako ni Kiko dahil sa lakas ng PR niya kaya naman enjoy ako sa pakikipagkwentuhan sa kanya. Samantala yun na ang simula ng communication namin ni Kiko. Nagsimula kami bilang text mates. Doon ay mabilis naming nakabagayan ng isa't isa. Pagkatapos noon ay nagpasya na rin kaming lumabas para mamasyal at kumain. Hindi nga naglaon ay naging close kaming dalawa. Pero sadyang may kakapalan ng mukha si Kiko. Dahil nagsimula na rin siyang magparamdam sa akin na gusto niya akong ligawan. Sino naman yung lalaking yan ha? Tanong sa akin ni Papa habang tinititigan noon si Kiko mula ulo hanggang sa paa. Nagkataong first time dumalaw noon ni Kiko sa bahay para umakyat ng ligaw. Kaibigan ko po si Kiko, sagot ko sa aking ama. Kaibigan? Talaga bakit parang nanliligaw sa iyo ang lalaking ito? Tingnan mo, may dala pang kung ano-anong bulaklak. Mukhang bulaklak naman ang patay. Nanunuring wika ng aking ama. Itaya ko na pong bahala sa bisita ko, sabi ko sa kanya. Signaling na umalis na siya para makapag-usap kami noon ni Kiko. Sige bahala ka, wika ni Papa sa akin. Pagkatapos ay bumaling siya kay Kiko. At ikaw naman lalaki ka ha, sinasabi ko sa iyo ngayon. Bago mo maligawan ang anak ko dadaan ka muna sa bangkay ko. Tandaan mo yan? Opo, kinakabahang wika pa ni Kiko. Sinundan pa niya ng tingin si Papa hanggang sa makalabas ito ng bahay para tumuma sa mga kumpare nito sa kabilang bahay. Pagpasensya mo na si Itay ha, Kiko. Sabi ko na lamang kay Kiko para mabawasan ang kaba niya ng mga sandaling yon. Grabe, makasabi ng bansot ang airpods mo ha. Pero sa totoo lang, kinakabahan ako sa kanya. Natatawang wika ni Kiko sa akin. Kasi ba naman, ang lakas ng loob mong pumunta rito nang nakasuot ng polong barong. Para katuloy bangkay na nabuhay. Joke lang, pangasar ko sa kanya sabay tawa ng malakas. Teka, bakit ka ba may dalang bulaklak at chocolates? Usisa ko pa noon sa kanya. Syempre para manligaw ulit sa'yo, Rosella. Para sa'yo. Sana magustuhan mo. Wika niya sa akin sabay bigay sa akin ang mga hawak niya. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na hanggang friends lang tayo? Panunubo ko sa kanya. Wala naman sigurong masama kung mangungulit ako sa'yo. Hirit pa niya sa akin. Yan ang gusto ko sa'yo Hindi ka madaling sumuko. Never say die ang drama mo. Natatawa kong sabi sa kanya. Ayan ha. Sa'yo na nang galing na gusto mo ko. Tila gustong pumalakpak sa tuwa si Kiko ng mga sandaling yon. Teka Kiko, matanong nga kita. Ano bang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para manligaw sa akin ha? Tanong ko pa sa kanya. Confident naman ako na manligaw sa'yo kasi marami nagsasabi sa akin na charming daw ako. Tapos malakas ang sex appeal. Tapos cute. Proud niyang sabi sa akin. Kahit na kulang ka sa height, kahit na payatot ka, kahit na dafalong ka, pangaasar ko pa sa kanya. Tumawa si Kiko sa sinabi ko. Wow ha, nakakarami ka na Rosella. Kung makapagsalita ka naman ng dafalong. Akala mo matangos ang ilong, sabay tawa ng malakas. Agad naman akong pumalag sa pangaasar niya sa akin. Sa lahat kasi ng parte ng katawan ko, sa ilong ako pinaka-sensitive.
Loko ka ha. Basad ka na sa akin. Naiinis kong wika sa kanya. Ikaw naman Rosella, nagbibiro lang ako. Natatawang wika ni Kiko sa akin. Nga pala, kumusta naman kayo ng ka-chatmate mo na si Jerwin? Balita ko, sinagot mo na yung chatmate mo. Oo, sinagot ko na nga siya. Sagot ko. Teka, paano mo nalaman ang tungkol kay Jerwin? Nagtataka kong tanong sa kanya. Pero sa halip na sagutin ang tanong ko ay nagpatuloy lamang siya sa naunang topic. Ibang klase ka rin, no? Sinagot mo yung Jerwin na yun kahit na hindi mo pa siya nakikita ng personal. Nilitrato yata hindi mo pa nakikita. Sinagot mo siya ng walang kahirap-hirap. Ikaw naman chika lang yun. Hindi naman ako seryoso dun. Kumbaga sa internet lang kami mag-on pero hindi sa totoong buhay. Depends ako. May sasabihin ako sa iyo. Ako si Jerwin. Natatawang pag-amin niya sa akin. Napalingon ako sa kanya at nanlaki ang aking mga mata sa pagkagulat sa sinabi niya. Ano, ikaw si Jerwin? Talaga? Oo nga, ako si Jerwin. Hindi ka makapaniwala, no? Pangisi-ngisi pa niyang sabi. So noong araw na nagkita tayo doon sa waiting shed? 3 months ago. Yap, ako talaga yung imi-meet mo. Pagpapatuloy pa niya. Pero bakit niloko mo ko sa text na nakasuot ka ng pulang polo shirt at dark maong samantalang ibang dinamit mo? Curious kong tanong sa kanya. Sinusubukan lang kita. Gusto ko munang obserbahan ka. Tinignan ko kung maganda ka talaga at swak sa panlasa ko. At yun nga natipuhan kita kaya lumapit na ako sa iyo noon at tinulungan kitang makauwi dito sa bahay mo. Response naman niya sa akin. Napataas naman ang kilay ko dahil sa sinabi niyang yon. Akala mo naman napakagwapo mo, choosy ka pa. At saka Rosella, tatapatin na kita. Natakot din ako noon kasi baka i-reject mo ko kasi alam mo na. Kaya ganun ang ginawa ko. Rosella, since sinagot mo na si Jerwin sa internet by default boyfriend mo na ako. Girlfriend na rin kita. Pagmamalaki pa niya sa akin. Ay naku, makikipag-break na agad ako kay Jerwin. Natatawang wika ako sa kanya. Uy, walang ganyanan Rosella. Pagtutol niya. Si Jerwin ang sinagot ko at hindi ikaw, no? Paalala ko sa kanya. Bakit ayaw mo ba sa akin? Cute naman ako ah. Natatawang wika ni Kiko sabay kindat sa akin. Hay nako, ewan ko sa iyo Jerwin o Kiko o kung sino ka man. Makakalis ka na. Naiinis kong wika sa kanya kaya pinaalis ko muna siya sa bahay. Sige, alis na ako. Pero bago ko umalis pwede bang humalik sa girlfriend ko? Natatawang wika niya sa akin. Sabay humalik siya sa pisngi ko ng panakaw. Natawa lang naman ako noon bilang response sa kanya. Papadudot maloko talaga si Kiko. Kapag kasama ko siya ay sumasakit talaga ang tiyan ko sa kakwelahan niya. At saka kahit namang asar siya sa akin ay hindi ko nakukuhang mapikon. Kasi hindi siya nakakaasar at sa halip ay makyukyutan ka pa sa kanya. Nang mga panahong ding yon ay hindi ako makapaniwala na si Kiko at ang kachat kong si Jerwin ay iisa. Pero ayos lang din yon sa akin. At dahil sa katotohanan yon ay inaamin ko na mas napalapit ako kay Kiko. Samantala papadudot hindi tumigil sa kakaligaw sa akin si Kiko kahit nasabihing ayaw sa kanya ng tatay ko dahil nga alangan ang itsura namin. Pero dahil sa over self-confidence si Kiko ay ninigawan niya pati ang tatay ko. Nung una ay nanunuhol siya ng paisa-isang case ng beer hanggang sa naging 2, 3 hanggat 4 na case na. Siyempre tuwang-tuwa naman noon si Papa at yung mga kaibigan nitong sunog atay. Hanggang sa isang araw, habang nagkwekwentuhan kami ni Tessie ay dumating si Kiko. At kung titingnan ang hawak niya ng mga sandaling yon ay mukhang nag-level up siya sa panliligaw noon sa aking ama. Magandang umaga po.
Bati ni Kiko sa aking ama. Manliligaw ka na naman ulit sa anak ko ha? Kunwari seryosong tanong ni Papa sa kanya. At saka bakit may dala kang manok na panabong? Usisa pa nito nang mapansin ang dala-dala ni Kiko. Sir, para po sa inyo. Wika ng aking manliligaw sabay bigay kay Papa ng hawak niya. Sa akin? Bakit mo naman ako binibigyan ng manok na panabong? Tanong ng aking ama. Naisip ko po kasi kayong bigyan kasi mahilig din po ako sa sabong. At saka alam niyo po ba? Itong manok na ibibigay ko po sa inyo ay matikas at saka matapang. Pagmamalaki ni Kiko sa manok na ibinigay niya kay Papa. Oo nga, pansin ko nga, mukhang matapang ah. Natutuwa ang pagsang-ayon pa ni Papa. Gusto niyo po bang subukan? Agad namang pumayag si Papa sa tanong ni Kiko. Sige nga, subukan nga natin tong manok mo. Halika, doon tayo. Nasasabik niyang wika. Pagkatapos ay sabay silang tumungo sa bakuran para magsagawa ng sabong. Mukhang nililigawan ni Kiko ang tatay mo ha? Wika sa akin ni Tessie ng mga sandaling yon. Oo nga naku. Hayaan mo siya. Sana lang talaga mahuli niya ang loob ni tatay. Wika ko pa noon sa aking kaibigan. Papadudot na tatawa ko noon pero napapabilib ako sa mga diskarte ni Kiko. Sinuyo niya ang tatay ko sa pamamagitan ng sabong dahil eto kumbaga ang soft spot ng tatay ko. Magaling sa pangungumbinse si Kiko. Kaya hindi malabong mahuli niya ang loob ng tatay ko. Samantala'y patuloy pa rin sa panliligaw sa akin si Kiko pero syempre nagpakipot pa ako ng kaunti. Pero deep inside papadudot. Alam ko na kahit alangan si Kiko sa akin, pagdating sa itsura ay kumpiyansa na ako noon na siyang perfect guy para sa akin. Papadudot todo effort talaga ang panliligaw na ginagawa ni Kiko. Para lang mapasagot ako. Nariyan ang pagbibigay niya ng libreng serbisyo tulad ng paglilinis ng kulungan at pag-aalaga sa mga panabong na manok ni tatay. Samantala dahil naman sa lakas ng PR ni Kiko ay hindi katakatakang nagkasundo sila ni tatay. Samantala isang araw habang naglilinis ng bakuran ay narinig kong dumating sina Papa at Kiko galing sa sabungan. Ang galing ng manok ninyong si Bagsik kanina. Panalong panalo. Kung babasahin ang saya sa boses ni Papa, nang sandaling yon ay alam kong nanalo siya. Sabi ko naman po sa inyo tito, ganun po ang teknik para palagi pong panalo ang manok ninyo. Proud na wika ni Kiko sa aking ama. Sa totoo lang napahanga ako dun sa teknik na sinasabi mo. Alam mo ba? 30 taon na ako nagsasabong pero ikaw lang pala ang makapagbibigay nun sa akin. Natutuwang wika ni Papa sa kanya. Ang teknik na sinasabi ni Kiko ay ang paghahalo ng mga buto ng sili sa pagkain o feeds ng manok. Dahil sa ginawa nila kaya lalong tumapang ang mga manok. Kahit nga ako'y malingat ng sandali ay tinutukan na ako ng salbahing manok ni Papa. O itay Kiko, himala yata at magkasundo kayong dalawa ha? Puna ko sa kanila. Paano anak? Nanalo ulit kami sa sabong ni Kiko. Swerte talaga itong kaibigan mo. Natutuwang wika pa ni Papa. Kaya ikaw Rosella, mamaya uutusan kitang bumili ng pagkaing ipampupulutan natin. Magse-celebrate tayong 3. Siyempre natuwa naman ako dahil masaya ang aking ama. Mamayang kaunti ay nagpaalam muna ito sa amin ni Kiko para pumasok sa loob ng bahay para maligo. Himalayatang nakasundo mo na si Itay ha Kiko. Natatawa kong wika kay Kiko. Well, ibahin mo ako Rosella. Pinanganak yata akong charming at madiskarte pa. Pagmamalaki pa niya. Natawa lamang ako noon sa mga sinabi niya. Sige ikaw na ang charming at madiskarte. Pero alam mo Kiko, gusto ko yung diskarte mo na niligawan mo rin si Itay. Puri ko sa kanya. Alam mo Rosella, sa totoo lang hindi naman talaga ako mahilig sa sabong.
Ang tatay mo lang naman ang mahilig doon. Sinasakyan ko na lang ang AirPods mo pagtatapat niya sa akin. Pero in fairness sineswerte si Itay sa'yo. Weak ako sa kanya. Sineshare ko lang naman sa kanya yung mga natutunan ko sa tatay ko. At saka kahit papaano nagugustuhan ako ng AirPods mo dahil doon Rosella. Total naman close na kami ng AirPods mo. Napatingin naman ako kay Kiko dahil sa sinabi niya. Aba, hindi ka rin mapagsamantala no? Natatawa kong wika sa kanya. Ikaw naman? Hindi naman ako nagtatake advantage pero kumusta naman ang standing ko sa puso mo? Pasok na ba? Curious niyang tanong sa akin. Malayo pang lalakbayin mo para mapasagot ako no? Biro ko noon sa kanya. Napahagik-hik si Kiko sa pagpapakipot ko. Grabe ka naman, kahit na todo effort na ako sa panliligaw wala pa rin yung sayo. Ikaw Rosella, power tripper ka talaga. Alam mo kung tutuusin girlfriend na rin kita kasi effective pa rin yung kasunduan ninyo ni Jerwin sa chat. Isipin mo, kung ayaw mo talaga sa akin, sana hiniwalayan mo na si Jerwin kaso hindi So ibig sabihin, gusto mo talaga ako. Biglang sabi niya sa akin. Hay nako Kiko Jerwin, pareho kayong asungot sa buhay ko. Napapailing na sabi ko sa kanya. Ako asungot ako sa buhay mo? Napapangisi niyang tanong sa akin. Oo kasi ang kulit mo. Ayaw mo kong tigilan. Sabi ko naman sa kanya. Sagutin mo na kasi ako. Kung sinagot mo na ako ng oo sa chat, bakit hindi mo ko sagutin ng oo sa harapan? Pag-uudyok pa niya sa akin. Gusto mo na bang malaman kung ano ang kasagutan ko Kiko? Tanong ko sa kanya. Ano na? Gusto mo na ba akong maging legal boyfriend? Nasasabik niyang usisa sa akin. Total naman nakita ko naman ang efforts mo sa panliligaw sa akin. Sasagutin na kita ng… Pero naputo lang sagot ko nang biglang dumating si Papa at narinig nito ang usapan namin. Hoy! Ano yan Rosella, Kiko? Sigaw ni Papa sa amin. Pero hindi siya galit at nangaasar lang. Ano yung pasagot-sagot na yan Ikaw Kiko, umuwi ka na sa inyo. Utos pa nito kay Kiko. Tito naman, sasagutin na ako ng anak ninyo. Binitin niyo pa ako. Reklamo ni Kiko sa kanya. Hala, tapos na ang sabong. Umuwi ka na sa inyo, uwi na. Pinipigil ni Papa ang pagtawa habang tinataboy si Kiko palayo sa akin. Natawa na lang din ako sa reaksyon ng dalawang mahalagang tao sa buhay ko. Samantala'y nagpatuloy ako sa pagpapakipot. Pero as usual ay hindi ako tinigilan ni Kiko. Hayon madalas ay nangungulit sa akin sa text at sa phone na nauuwi sa biruan, asaran at tawanan. Hanggang sa isang araw ay nag-decide na akong ibigay kay Kiko ang matagal na niyang inaasam. Rosella anak, tinatanong na ni Kiko kung sasagutin mo raw ba siya. Panunuksong wika sa akin ng aking ama. Natawa naman ako sa sinabing niyo ng aking ama. Itay naman. Bakit? Ayaw mo pa siyang sagutin? Ay nako Rosella, wag mo nang pahirapan pa yung manliligaw mo. Sabi pa niya sa akin. Ano Rosella? Curious at tila nanunubok ding tanong ni Kiko. Kayo pinagkakaisahan niyo akong dalawa, okay fine. Panalo na kayo, natatawang wika nito. So ano na? Love mo na ba ako? Tila nanlalambing niyang tanong sa akin. Oo Kiko, sinasagot na kita. Nakangiti kong response sa kanya. At tulad ng aking inaasahan ay tuwang-tuwa si Kiko sa aking sagot. Nakisama din ang aking ama sa kasiyahan at binati pa niya ang kanyang future manugang. Pasensya ka na kung pinatagal ko pa ang pagsagot ko sa iyo. Pero alam mo ba Kiko? Tama si Itay. Matagal na akong may gusto sa iyo. Balak na rin kitang sagutin noon kasi pinatagal ko muna para subukan kung hanggang saan ang pagmamahal mo sa akin. Pero sa nakita ko naman desidido ka talaga sa akin. At talagang nagsakripisyo ka sa kakahintay sa akin. Kaya heto sinasagot na kita Kiko. Mahal kita. Sabi ko pa noon sa kanya. Buti naman Rosella. At nagpaka-totoo ka na sa nararamdaman mo para kay Kiko.
Pero Kiko ha, malaki ang tiwala ko sa'yo. Huwag mong sasayangin at paiyakin ang anak ko. Paalala naman ang aking ama sa kanya. Tumango naman si Kiko bilang tugon. Opo tito, makakaasa po kayo sa akin na mamahalin ko po ng buong tapat ang anak ninyo. Sabi pa niya sa aking ama. Pagkatapos ay bumaling ulit siya sa akin. Rosella, magiging mabuti akong boyfriend sa'yo, promise. At yun na nga, Papa Dudut. Sinagot ko rin si Kiko. Masasabi ko namang hindi ako nagkamali sa desisyon kasi sobrang saya ko sa piling niya. Na kay Kiko na ang lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki. Tumagal pa ng 1 taon ang relasyon namin hanggang sa napagpasyahan na rin naming lumagay sa tahimik. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay 6 na taon na kaming kasal ni Kiko. May 2 na rin kaming anak ngayon at masasabi kong isa na kaming masayang pamilya. Grabe, siya talaga ang destiny ko. At sa bawat araw na lumilipas ay mas tumatatag ang pagmamahala namin sa isa't isa. Wala na akong mahihiling pa, Papa Dudut, dahil nasa amin na ni Kiko ang lahat. Dalangin ko na lang na sana'y magkasama pa rin kami ng asawa ko hanggang sa kamatayan. Muli maraming salamat po. More power sa inyo, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Rosella. Normal lang sa atin na magkaroon ng standards pagdating sa taong mamahalin. Pero kapag nandyan na ang pag-ibig, minsan ay magugulat ka na lamang na mai-inlove ka pala sa isang taong least expected mo. Yung taong kalahati lang ang na-meet niyang standards, minsan pa nga ay wala. Ganun pa man ay huwag mong pigilan ang iyong sarili na magmahal ng taong wala sa iyong standards. As long as he or she will help you grow as a person, bakit hindi? Ganon talaga ang pag-ibig, puno ng sorpresa. Kaya huwag tayong magsasalita ng tapos at palagi nating ihanda ang ating mga sarili sa mga sorpresang pwedeng ihatid sa atin ito. Kaya para kay Rosella, enjoyin mo lang ang iyong buhay kapiling si Kiko. Maraming salamat din sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. God bless and stay safe, mga ka-online. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.